So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Nick Ball, kalaban ng dating kampiyon na si Teji Doheny, kung saan mga idol, nakakatawa ang nangyari sa round 1. Matapos kasi hinedlock ni Doheny si Nick Ball, sinipa niya ito mga idol sa puwet, na siya naman ang kinabagsak ni Doheny sa ring. Halos malumpo talaga si Doheny sa ginawa ni Nick Ball, pero wala man lang ginawa ang referee para bawasan ito ng puntos. Binawasan na lang ng referee ng puntos si Nick Ball sa round 9, matapos nito na wrestling si Doheny. Bagamat pagdating sa round 10 mga idol, tinigil lang ng corner ni Doheny ang laban dahil wasak na po ang mata nito, kaya panalo po si Nick Ball via stoppage at siya pa rin ang WBA Featherweight Champion. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, ng dating ninakot ni Casimero na si Charlie Edwards, kalaban nito si Andrew Kane, kung saan mga idol na upset po si Edwards kay Kane sa isang split decision. Sa naging tema ng bakbakan mga idol, unang round pa lang kumamada kaagad si Edwards, pinasok nito ang depensa ni Kane, subalit nang nakatikim ito mga idol na malalakas na kamao galing kay Kane, biglang tumakbo si Edwards sa buong laban. Naging Shakur Stevenson ang galawan nito mga idol. Nakabawi naman si Edwards sa mga last round, pero huli na talaga ang lahat mga idol. Naka-build up na talaga ng puntos si Andrew Kane, kaya na-upset po dito si Charlie Edwards. Samantala sa naging panayam naman po mga idol, sa makakalaban ni Naoya Inoue si Ramon Cardenas, sa isang Japanese sports writer, pinagkwentuhan nito mga idol ang kanyang pinagdaanan sa buhay bago ito maging full-time boxer, kung saan mga idol ayon kay Ramon Cardenas, isa daw siya sa hindi pinalad na lumaki sa masaganang buhay, kaya maaga pa lang daw mga idol, kumakayod na ito para makakain lamang. Naranasan na daw nito mga idol ang lahat ng paghihirap sa trabaho. Naging overdriver daw si Cardenas, naghahati daw ito ng pagkain sa customer, at nagpapasalamat daw siya mga idol na binigyan siya ng talent bilang isang boxer. Sa gayon may ahon naman daw nito mga idol ang kanyang buhay sa kahirapan, at sa paparating na laban nito mga idol sa Japanese Monster na isa sa mga cash cow ng boxing sports, magkakaroon ng chance si Cardenas na baguhin ang kanyang kapalaran kapag na-upset nito si Inoue sa bakbakan. Kaya puspusan daw talaga mga idol ang ensayo ni Cardenas para maging 100% ito handa at manalo ito sa laban kay Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po nilunsad ni Turki Alalshik ang TKO promotion para gumawa ng isang boxing league na 1 champion per division, kung saan mga idol, ang nilagay ni Boss Turki bilang isang boss, ang UFC president na si Dana White. Subalit nagsalita naman po mga idol si Boss Turki patungkol sa issue na pag-disrespect nito sa ibang promotion at sa 4 na sanctioning bodies. Ano niya mga idol? Wala daw siya intensyon na buwagin ng boxing. Nare-recognize naman daw nito mga idol ang laban ng promoter, at pwede naman daw gumawa ng isang title fight ang 4 na sanctioning bodies. Para kay Boss Turki, gagawa lang daw siya ng sariling promotion. This project not against anyone, not against the commission, not against the promoters. This is my opinion and this is from my side.